Magandang araw, kapatid. Maaari ba kitang dalhin sa nakaraan nang ating malaman ang kasaysayan ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad? Handa ka na ba? Sa panahong ito, umusbong ang salitang baybayin. Ito ay kinilala bilang isa sa mga sinaunang sistema ng pagsulat ng ating mga ninuno bago pa makarating sa kapuluan ang mga dayuhang Kastila. Makikita rin natin na sa panahong ito ang mga Pilipino ay mayroong sariling kultura bago pa man nasakop ng Kastila ang Pilipinas, at napatunayan rin ito ni Padre Pedro Chirino noong 1604 sa kanyang Relocasyon de las Islas Filipinas. Unang dumating ang mga dayuhang ito noong 1521 sa pamumuno ni Ferdinand Magellan at sinundan ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565. Sa panahong ito, itinigil rin nila ang paggamit ng baybayin sa Pilipinas at pinalitan ito ng alpabetong Latin dahil sa matinding puwersa ng mga Kastila. Sinunong nila ang mga makalumang panitikan at itinuro ang Kristyanismo upang mawala ang barbariko, disibilisado at pagano na estado ng mga katutubo noon. Si Gobernador Tello ang nagmungkahi na turuan ang mga Indio ng wikang Espanyol, habang si Carlos I at Felipe II naman ang nagsabing kailangang maging bilingual ang mga Filipino. Noong 1618, ang paggamit ng wikang Tagalog ay lumawak at ito ay nauunawaan na kahit saan. Si Carlo I ay nagsabing ituro ang doktrinang Kristiyana sa pamamagitan ng wikang Kastila, ngunit napagpasyahan nila na mas madaling matutuhan ang wika ng isang rehiyon kaysa ituro sa lahat ang Espanyol. Sa panahon ng mga Amerikano, itinatag ang Akademiyang Pilipino ng ama ng balarilang Tagalog na si Lope K. Santos, kasama si Doherty. Dito rin naisagawa ang panukalang batas bilang 148 na nagtatadhana sa pagtuturo ng katutubong dialekto sa mga paaralang bayan. Noong 1934, sa pamumuno ni Pangulong Manuel L. Quezon, itinatag ang isang lupon para sa wikang opisyal upang pag-aralan ang tungkol sa ating wikang pambansa. At pagkatapos ng 2 taon, itinatag ang suryan ng wikang pambansa na ikinilala bilang Batas Commonwealth 1804. Noong Hunyo 24, 1942, ipinalabas ang Ordinansa Militar bilang 13 na nagsasaad na Nihongo at Tagalog ang mga opisyal na wika sa ating bansa. Sa panahon rin na ito nabuo ang Kapisanan ng Paglilingkod sa Bagong Pilipinas o kinilala bilang Kali-Bapi, na may layuning mapabuti ang edukasyon at moral na rehenerasyon at mapaunlad ang kabuhayan sa Pilipinas. Ang nagsilbing direktor ng partidong pampolitikang ito ay si Benigno Aquino. Dahil sa muling pagkakabuhay ng wikang pambansa noong Oktubre 14, 1942, naituro ni Jose Villa Panganiban sa mga Hapon ang Tagalog at nagawa niya ang shortcut to the national language. Tagalog, Filipino, Pilipino. Ano nga ba ang ipinagkakaiba ng mga ito? Ang Tagalog ay isa sa mga dialekto ng ating bansa at ang pangunahing wika ng Republika ng Pilipinas na sinasalita. Ang Pilipino ay ang yaong mga taong nakatira sa Pilipinas. Ang Filipino ay ang asignatura na itinuturo ng ating mga paaralan. Nakakamanghang isipin na marami pa pala tayong hindi alam sa kung saan, sino at paano ba nabuo ang wikang Filipino. Huli man, ngunit ang mahalaga ay nalaman natin kung paano ba natin ito nakamit at naway pahalagaan natin ang wika na siyang ipinaglaban ng ating mga katutubo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod, paalam kapatid!